Mabuhay mga ka-Lightmates! Hangad namin ay ipaalam sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang kahalagahan ng kultura at sining ng Pilipinas sa ating buhay. Ako, si Pink Rose, ang inyong host sa segment na Pamana, Exploring Filipino Legacy with Pink Rose of Philippine Heritage Society. At nandito naman ang aking co-host, walang iba kundi si Direk Nathan De Leon. Napakarami nating aabangan sa ating programa at nakaka-excite ang makakasama natin ngayon, yung mga Filipino culture and art influencers na magbabahagi ng kaalaman at mga istorya ng ating kultura at sining. Alam mo, Direk Nathan, ngayong hapon, ang ating pinauwi ay isang binibini na negosyante at event host. Wow! So, napakilala ko na ang ating binibini, si Camille Escanio. Ayan. So, hello po sa ating mga ka-Lightmate. Hello po, Direk Nathan and Madam Pink Rose. Kamusta po? Hello, Camille. Alam mo, Camille, nagulat kami ni Direk Nathan kasi hindi namin akalain na ang isang bata na kagaya mo ay isang negosyante at talaga napakasipag ha, nag-host ka pa. Yes. Well, masasabi po siguro natin, ganyan talaga ang mga Pilipino, talagang kailangan natin magsipag dahil tayo po ay binayaan talaga ng mga talento, ganyan ang mga Pilipino. Yan. Pinoy pride. Pwede na ba ako magtanong sa'yo? Yes, sige po. Sino nga ba si binibining Camille Escanio? Ano nga ba ang ginagawa mo? Ayan, so sa ating mga ka-Lightmate, ako po si Camille Escanio, ako po ay isang event host. And for corporate and social events, ako rin po ay owner ng isang banda, that's Camille Music Manila, and owner po ng Food Booths Events, which is Booth Park Manila. O diba, ang daming ginagawa ni Miss Camille. Napakasipag! Oo, maganda na, masipag pa ha. Meron na pang isa pang katanungan, paano mo nasusuportahan ang kultura natin sa pamamagitan ng iyong pag-host at pagiging negosyante? Ayan, so masasabi ko po talaga na ang kulturang Pilipino ay talaga namang napakaganda. Hindi naman po natin maitatanggi kung gaano kaganda at gaano kayaman ang kulturang Pilipino. Pero bilang isang MC, tayo po ay naaaniyahan na mag-host ng mga events, mga cultural events, iba't ibang mga Filipino-themed events po. So sa mga ganitong pamamaraan po ay sa tingin ko po ay na ipamamalas ko, napakikita ko po sa ating mga kaibigan, sa ating mga social friends, social media friends, yung kulturang Pilipino. At the same time po, bilang 7 years na po ako sa event industry, yun nga po as an event host, siguro po during the pandemic, nagkaroon po ako ng pagkakataong makaisip na bakit hindi tayo gumawa ng isang konsepto na kulturang Pilipino na ipagkikita natin at madadala natin sa events. Kasi alam naman po natin, no, sa events, it's a once-in-a-lifetime event. Yun po yung mga sikat na kataga. No? So, meron tayong mga kliyente na marami silang kamag-anak from abroad na uuwi sila para lang po sa event. So, niisip po namin, bakit hindi tayo gumawa ng isang konsepto na talagang magbibigay ng marka, mag-iiwan ng marka, bit-bit ang kulturang Pilipino. Kaya po doon po papasok yung Booth Park Manila. So si Booth Park Manila po ay isang food booth sa events. Kami po ay snack bar. Gumagawa po kami ng mga booths kung saan iba't ibang tema. So meron na po, so far, meron na po kami 3 booths. Yung una po is soju bar, which is Korean vibe. Meron tayong yatay booth, which is a Japanese. At yun nga po yung Salo-Salo Station. Sa Salo-Salo Station po ay isang snack bar, Filipino-themed, kung saan kami po ay nagpo-provide ng iba't ibang meriendang Pilipino. Diba? Alam naman po natin, no, kadalasan, mga bata pa tayo, bibili na tayo ng banana cue sa labas, tutusok lang tayo ng fishball, kwek-kwek, kay Manong. Pero naisip namin, bakit hindi natin dalhin ito sa event na sama-sama natin kakainin kasabay ng ating mga kaibigan at pamilya. Sarap naman. So, ibig sabihin, Miss Camille, o Bibing Camille, ang ibig sabihin nun ay
tuwing may salo-salo or merong yun, weddings or Yes. birthdays. Opo, So, tama po. ito ay isang booth na puro Pilipino. Correct, tama po. So kami po talaga inaaniyahan para sa mga events. Meaning, movable po. Nagdadala kami talaga ng kubo. So, collapsible po siya. Kapag inimbitahan po kami sa event nila para magdala kami ng mga meriendang Pinoy at ginagawa rin po namin is on-site cooking. So, syempre, nais po namin na tayo mga Pilipino, gusto natin ng fishball, bagong ahon sa mantika. Correct. Kaya, yun ang tunay na tatak Pinoy eh. Tusok. Correct, tusok-tusok talaga. Di ba? Pinto, so pag birthday mo, ipagtutusok Oo. tayo. At saka ito. Ayan. Ito ang gusto ko. Diba? Ayan, tama po. So, Pwede mo bang ipaliwanag? ito po ay ilan lamang sa mga pagkain na dinadala po namin no? Kapag binong po ang booth part Manila sa event. So meron po tayo ditong sapin-sapin. Alam po natin lahat ito. Meron po tayong cassava cake, biko, paborito po Biko. natin lahat. At syempre po, meron din po tayong mga tusok-tusok, may kwek-kwek, squid ball, at kikiam. Oo. So ilan lamang po yan, pero marami po kaming ino-offer. May mga puto bumbong din, bibingka, halo-halo, ultimo chicharong bulaklak. Meron din tayo yan. Pintos, napansin ko, ube ang kulay, di ba? Oh, Ang yes. ube ay natural sa atin, no? Yes. Sa atin ang pinaka-madaming ube Yes, sa tama. Pilipinas. Oo. di ba? Oo. Pero mahirap siya lutuin. Correct. Opo, talagang yun nga po yung nakakatuwa kasi sa mga ganitong paraan po ay na-experience ulit. Kasi kahit naman po tayo mga Pilipino, masyado na tayong busy. So, paminsan, bihira na lang nating ma-experience ulit na dadayuhin pa natin sa kung saan lugar para na matikpan yung mga kakanin. Pero ito, dinadala na namin siya sa events. Ayun. So, Parang gusto ng kayo. mamahiyak ayun. So, binibining Camille, masasabi mo ba sa mga ginagawa mo ito, masasabi mo ba ay isa kang Filipino culture and arts influencer? Yes, I think masasabi ko po na ako po ay isang tunay na Filipino influencer dahil mula naman din po sa mga feedback ng ating po mga naging client, mga couples, mga brides, natutuwa sila kasi lagi nilang sinasabi na parang ngayon lang sila naka-experience na it's a whole package po kasi, it's a whole thing na hindi lamang po kami nagbibigay ng pagkain Pilipino. Nagdadala rin po kami ng kubo kung saan hindi mo na kailangan pumunta sa probinsya para makakita ng kubo. Dadalhin na namin sa kasalan ninyo. So, sa mga ganitong pagkakataon po, ipapaalala natin na maganda pala ang kulturang Pilipino. Totoo yan. So, sa booth part na ito, yung Manila booth part, may mga pagkain Pilipino at yun yung sinasabi mo, kubo, di ba? So, ang tanong ko, paano mo ba naging specialty ito o bakit mo pinili na specialty mo ang Pilipino na kanina nasabi mo, pagkatapos ng pandemic, nag-venture kayo, di ba? So, bakit? Bakit kaya? Ano kaya ang naging inspirasyon mo? Ako po kasi sa totoo lang, ever since ako po ay fanatic ng mga Philippine culture, sa pag-travel lang po mas gusto ko talaga na libutin muna ang buong Pilipinas bago ako pumunta sa ibang bansa. Siguro, natural po sa akin na paborito ko, hilig ko po ang pagkain Pilipino. Kaya, syempre, kapag tayo po ay nagnegosyo, mahalaga sa atin na kailangan gusto natin at mahal natin yung ating ginagawa. And I think it's really a good opportunity na ma-share din po ito sa ating mga kliyente na minsan kasi nung before na wala pa pong salo-salo station, may mga nagtatanong na meron kayang service provider na magbibigay ng Filipino themed. Kasi ngayon po, ang dami na pong makikita nyo po sa mga events ngayon, nagiging tema na yung Filipino themed event. Kasi before, usually masquerade, mga neon colors. Pero ngayon nakakatuwang isipin na kahit na 2023 na, may mga kiddie parties po na makikita natin na Filipino themed event at even yung mga bata po, nakasuot sila ng Filipinian. At nakakatawa lang din po isipin. Kaya sa atin, Yes, sa Philippine oo. Heritage Society. Yes. Ayan. Baka pwede na natin tikman Yes. ang niluto ni Oo nga. Miss Camille, di ba? Sino? Tikman nyo na ang Diyan ka, ako dito. Oh, sige.
Ano ba to, Miss Camille? Kakamayin ko na kasi kinakamay naman ata. Ito ang gusto kong tikman. Ito po biko, ito po squid ball, kikiam. Squid Wow. ball. Meron din tayong vinegar, may suka at saka sweet sauce. Kain Sikat na sikat. Wow. Ayan. Pak ko lang ha. Sige po. Ang sarap ng Kamusta po? sauce. Ang sarap ng sauce. Yes, salamat po. Parang ano, street food. Wait lang. Masarap siya. Promise. Ito, gusto ko. Yan, kasama Ano naman naman to? po. Kasama Ay. cake. Ayan. Kasama. Yun yung mga ilan sa mga sikat na Filipino Oo, foods. totoo yan. Totoo. Nakasama yung the biko. Pero kakaiba ang biko mo dahil meron siyang, ano tawag dito? May beans po. Yan. Oo, yan. Mung beans ba yan? Ay, beans. Opo. red Actually, iba-iba naman po paminsan nilalagyan din naman siya ng latik. Depende po sa request ng kliyente. At ito naman ay isa. Sapin-sapin. Wow, mukhang sapin-sapin na ano to Makulay na sapin-sapin. Oo, tikman natin ito. Ano po, Pedro? Ako, Sige. mahilig ka ng ating mga Kalain panood. plates. Di ba? So imagine, no, pagka pumunta ka sa event, mawawala yung pagod mo. Kapag gagaling ka ng simbahan, pupunta ka ng wedding, yan. Yan ang sasalubong sa inyo, mga pagkain Pinoy. So, ano, parang hors gano'n? Yes. Oo. Oh, ngayon, natikman na natin. Bigyan naman natin ng pagkakataon na baka merong gusto pasalamatan. Si Binibining Camille o may gusto kang i-promote. Ayan, so una-una po gusto ko pong pasalamat sa Pamana dahil po sa mga ganitong pagkakataon na yan, ipopromote po natin, hindi lamang po ang aming business, but of course, na ipopromote po natin ang kagandahan ng kulturang Pilipino. And of course, maraming salamat po kay Direk Nathan at kay Madam Pink Rose sa ganitong pagkakataon. At promote, nais lamang po imbitahan ang ating mga ka-lightweight na huwag niyo po kalilimutan i-follow kami sa aming po mga Facebook page. For my hosting, that's your host Camila Escamio. And para po naman sa Salo-Salo Station, that's Booth Park, Manila. So meron po kaming Facebook, Instagram, and TikTok. Diba? Host na host, si Oo, Baby. nga. Oo nga. Oo. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming pag-ibita sa iyo dito sa Pamana. Yes, salamat po. Maalala ngayon ang ating mga viewers. Oo, ito mga pagkain Pilipino, di ba? Lalo na sa mga hindi umuwi, Pink Rose, na nasa ibang bansa. Pag uwi nyo, ayan, ang pagkain Pilipino, ayun, di ba? Tama. Yan, maraming salamat. Maraming salamat din po. At Direk Nathan, dapat naman natin pasalamatan ang Las Casas, Pilipinas de Acusar. Diba? Dito sa Quezon City po ito, makikita nyo sa parting, ano bang parting? Del Monte. Del Monte, Del Monte. ayan. So, Ang subukan ganda. yung mapunta dito at makikita nyo ang kanilang, ang tawag yan, architect, something, yung mga, Filipino architecture. di ba? Yan mga sinauna, yan, Yes. yan katabi mo na yan. Actually, ito, heritage houses. Yes, oo, ayan. Pink Rose, gusto ko rin magpasalamat sa gumawa ng aking damit na si Sheila Apostol. Nakita mo, it's very Oo nga. Chinese. So, Sangley ito. Ang inspiration niya ay Sangley ng 1900s. Ako din, Nito Perez, Ay, gumawa ng aking kasuotan, syempre. Correct. Ayan. At nais natin magpasalamat sa ating mga sumusunod na sponsors. Pamana, Exploring Filipino Legacy with Pink Rose of Philippine Heritage Society would like to thank the following. Fashion designer Lito Perez. For Pink Rose, hair and makeup artist Odi Bermejo. J. Kappa Cakes. Joel Manikis, Studio 7. Dobby Aranda. Envy. Special thanks to the Philippine Heritage Society. Maraming salamat po sa aming manonood at salamat din sa aming direktor na si Direk Jad Cruz. Huwag niyo pong kakalimutan na i-follow ang mga social media namin sa account ni Miss Pink Rose na Pink Rose Vlog, tapos sa TikTok at Facebook niya. Ayan. At syempre, sa Philippine Heritage Society. At gayon din sa Mabuhay PH Digital Network.
lagi po kayong manood ng aming segment na pamana dito sa programang Circle of Influencers tuwing Sabado, 1:30 ng hapon sa Live TV, God's Channels of Blessing. Correct. At Pink Rose, lagi natin tatandaan, Sa ating pagtanaw, sa ating nakaraan, matututunan natin kung papaano itama ang kinabukasan. tama. So, kaya, paalam!